Nagtanong ako kay Bebero kung nasaan na yung napabisitang aswang. Ang sabi nito ay umalis na ng lapitan niya. Malaking tao daw yon. Singlaki lang ni Mang Omar. Kaagad ko itong isinangguni sa tiyo ko. Galit ito at nagdabog yon. Sabi nito, laban na lamang ang pagpipilian at wala ng iba. Sobrang mapanganiban pero kailangan daw itong harapin. May pahabol pang wika na dahil daw ito sa akin na labis nang nabaliw kay Erma. Naroroon sa sala si Erma at Tessa. Nag-uusap silang dalawa. Hindi naman ako lumapit kasi nga nakamatsyag sa akin itong si Kuya Ed. Nagtipon ng lahat nun. Naroroon kami sa gilid ng koprahan namin. Kasama na si Ate Ursa at ang kapatid nitong dambuhalang babae. Ang wala lamang doon ay itong si Erma at Tessa. Pinag-uusapan ng mga dapat gawin. Mga seguridad sa paligid. Mga abiso at mga dapat sundin para makaiwas sa malakihang pinsala. Kami-kami lamang noon ang magbabantay. Pangungunahan nito ni Mang Omar. Si Tiyo kasi noon ay maglilibot-libot. Ang tatlong magkakapatid na Negrito ay hindi ko man lang makitaan ng pagkabahala noon. Napakakampante nila. At napuna pa ang paghahayag ni Tiyo na dapat mag-iingat sa bawat takbang. Sabi kasi ni Pandak, bakit mag-iingat? Pwede naman umanong hindi. Pwede silang makipagpatayan kaagad. Kinikilabutan ako sa kanila. Naroroon na naman ang kalidad ng mga itong hindi talaga nakikinig. Hindi nag-iisip at lalong hindi natitinag. Kumbaga laban kung laban kagaya nung nangyari sa amin sa bukiran habang nakikipaglaban sa mga gabunan. Nalagasan nga sila ng isa. Dapat 4 ang mga ito pero namatayan kasi nga sobrang mapupusok. Nabanggit ko naman ito siguro sa isa sa mga kwento ko. Sabi sa akin ng Tiyo, katutubo kasi ang mga ito. Kung kaya't walang kinasisindakan. Basta laban naman ang pag-uusapan. Ang medyo pilyo lamang sa kanila ay itong si Pandak. Kasi nga nagkakasundo sila ni Kuya Ed. May isa pagka-demonyo na rin itong si Pandak at nahawaan na ni Kuya Ed noon. Itong dalawang ito na ang nagsasama kapag naiisip ni Kuya Ed ang manghuli ng mga pusa. Sobrang awa ko noon sa pusa na nakasilid sa sako. Para namang utu-utu itong si Pandak. At si Kuya Ed lang din ang gusto nito makausap palagi. Natatakot nga ako kay Pandak kasi baka isali na ito ni Kuya Ed sa kanyang kalokohan. Sa lahat ng gabunan na nasa sa amin, ito lang si Pandak ang may pinakapangit na itsura sa anyong aswang. Nasabuyan ko pa nga ito ng kape nang bigla na lang napadaan sa harapan ko sa anyong aswang noon. Gulat na gulat kasi ako. Mahiya ka ba namang wala akong alam na lumipat pala ito ng pwestong binabantayan? Galing sa ibabaw ng puno sa gilid ng bahay namin. Sinumpong siguro yun sa ibabaw ng puno kaya ayon. Isang kambing na naman ang nadali. Yung itsura niya, parang sa pelikulang Shake, Rattle and Roll na may pamagat na tiyanak. Ganun na ganun. Parang tiyanak tapos maiksi ang mga paa. Ang pinagkaiba lamang ay may balahibo sa mukha itong si Pandak. Pangit man sila Tiyo sa anyong aswang pero mas nakakapanindig balahibo si Pandak. Hindi ko kayang matingnan ng matagal. Talagang parang papatayin ka kapag nakatitig sa'yo. Pumupuslit ako paminsan-minsan sa may tanggapan noon. May pangilan-ngilan kasing lumalapit na pasyente. Pero kapag ramdam kong walang sakit na hindi pangkaraniwan, matik ay sinasabihan kong umuwi na lamang at uminom ng pampawala ng trangkaso. May parang kalimatay pa o yung malapit ng mamatay. Sinasabihan kong tanggapin na lamang ang posibleng mangyari. Lahat ng mga may karamdamang malala o parang cancer, galing na naman kay Bora. Napakakulit ni Bora. Itong si Bora, nabarang ko na to pero ang galing tumanggal ng barang sa katawan. Pero hindi niya alam kung sinong bumarang sa kanya. Naiisip ko noon na yung barang na malupitan pero baka naman kasi mamatay ang matandang yon. Si Desa at si Erma ay naroroon na sa amin na natili. Alam na rin ni Desa ang patungkol sa aking angkan.
Minabuti kong ipaalam at baka magulat ito kapag nakita ang mga nakapaligid sa kanya na aswang pala. Nagtiwala naman si Tio dito. Ipinaalam na rin namin noon si Desa sa mga magulang na doon lang muna sa amin para maobserbahan. Wala namang problema si Erma sa lolo at lola nito dahil alam naman nilang ligtas ang kanilang apo sa poder namin. Dumating na ang lolo at lola ni Erma galing Negros. Saglit lamang na pumunta si Erma sa sariling tirahan at bumalik din sa amin kaagad nun. Isang hapon, habang kinakausap ko si Desa, napasilay ako sa bintana. Nakita ko ang mga tiyo na sobrang bilis naglalakad. Para bang aligaga mukha nito. Nakakatawag pansin yun kaya nag-alala ko. Sinundan ko si Tiyo. Nakita kong patungo ito sa tanggapan. Dumiretso doon sa looban na kung saan may ilang mga bahay ron. Hanggang sa nakita ko siya sa daanan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Nakita ko si Gerardo. Papalapit ito kay Tiyo nun. Kinabahan ako pero nakikita ko si Tiyo na parang kalmado lamang naman. Hindi ako nakagalaw, lalo na noong magmano itong si Gerardo sa tiyo ko. Gulat na gulat ako nun. Nakikita kong nag-uusap sila. Sumandal ako noon sa isang puno at lutang na lutang. Litong-lito ako sa mga kaganapan. Sumilip ako at patuloy sila sa pag-uusap. Nakikita ko ang mukha ni Gerardo na parabang nakikiusap yon. Dahil sa labis na pagkabagabak noon ay pinili kong lumapit. Nung makita ko ni Gerardo, pansin kong tila aalis ito pero pinigilan niyo ng tiyo. Ano meron? Ano to? Ba't parang magkakampi kayo? Hindi kagad nakapagsalita si Tiyo. Nakatitig ito sa akin at halatang natataranta. Ang lilikot kasi ng mga mata na animoy, iniisip pang sasangbitin nun. Samantalang si Gerardo naman noon ay nakayuko lang. Wala akong nakitang kakaiba maliban sa pagiging malungkot ang muka. Hanggang sa nagsalita si Tiyo noon. Magkabaliw-baliw ako noon sa kakaisip sa kung anong mga sinasabi nito. Napatulala talaga ako at hindi makapaniwala. Natanong mo naman sa akin ang anak ni Mabril at ang nanay mo, di ba? Hindi ko sinagot yun kasi baka magbago ang pananaw mo. Pero ito na. Wala ako mapagpipilian kung hindi ang isiwalat na lamang ito. Ikaw yun, Roberto. Itong si Gerardo. Kapatid mo sa ama. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mo siyang sasaktan ng lubos, di ba? May dahilan yun. Ito ang lihim na pagkatao mo, Roberto. Ikaw ang namagitan kung bakit hindi natuloy ang bangayan ng dalawang pamilya. Pero nagtagpo kayo ni Gerardo sa hindi magandang senaryo. Hindi ako nakapagsalita. Tulalang-tulala lamang talaga ako. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko at nakaramdam pa ako noon ng pagkasuka. Siguro, hindi marehistro lahat ng mga nalaman ko sa isip ko. Kaya sumabog na ang lahat. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Tiyo. Nung nalaman niya daw na ang problema ko ay si Gerardo, pinilit niyang kumilos noon at ipaalam kay Gerardo ang sitwasyon. Pero huli na ang lahat. Nakapaghanda na umano ako noon. Nasindihan na ang isang paglalaban. Ang idinasal niya daw noon na kapag naglaban kami ni Gerardo ay walang mangyari sa aming dalawa. Matagal nang may respeto si Gerardo kay Tiyo. Maging sa tiya ko ay may respeto din ito pero sa akin ay wala umano. Pero nang malaman ni Gerardo na magkapatid kami, doon na bumaba ang karbo nito. Si Tiyo lamang din ang nagpaalam sa kanya. Yung pag-alis niya ay paghahanap ng pagkakataong makausap si Gerardo at nabigyan nga ito ng lugar kaya isiniwalat niya na ang katotohanan. Humingi ng tawad si Gerardo dahil umano sa panggagayuma. Mahal niya lang umano si Desa kaya niya nagawa yun pero niminsan ay hindi niya raw ito ginalaw. Walang bahid ng panghahalay si Desa
Inaantay lamang noon ni Gerardo ang humupa ang gayuma at doon niya na ito papakitaan ng pag-aalala. Para isipin ni Dessa na mabuti ito at magustuhan siya. Hindi ko alam, Gerardo. Hindi mo naman sinabi sa akin eh. Galit ka agad ang namuo sa'yo na makita ko. Una ko sanang gagawin kausapin ka pero humantong sa ganun. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Pasensya na at patawarin mo ako. Kapatid pala kita. Kaya pala noon pa malapit na yung loob ko sa'yo eh. Nagbago ka bigla. Walang nagbago sa akin, Roberto. Pala, kaya ako naparito ay para magbigay abiso. Kumikilos yung angkan ko ngayon. Hindi nila nagustuhan yung panghimasok nyo. Mang Raul, malaking pwersang nakaatang. May gabunan. May ibang uri ng aswang na ipinangtatapat sa inyo. Natatakot ako at baka may mangyari dito lalo na sa kapatid ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nagkaganon dahil ako ang naging mitsa. Para bang dinurog ang puso ko noon. Napaluwa ako sa sinabi ni Gerardo. Parang gusto ko siyang yakapin pero nahihiya lamang ako noon. Malalaki na kasi kami at talagang hindi maganda para sa akin yon. Nagpasalamat ako sa pamamalasakit ni Gerardo. Sinabi ko sa kanya na wag na siyang babalik doon sa bahay nila. Kung maaari ay magsama na lamang kaming dalawa pero umiling yon. Mas gugulo lamang umano ang sitwasyon. Gagawa ng paraan si Gerardo para pigilan ito pero hindi niya tiyak na magiging ligtas siya. Dahil maging siya noon, kinamumuhian na rin ang sariling pamilya. Lalo na daw noong nakitang nag-uusap sila ni Tio Raul. Kung ganun pala ay dito ka na lang. Kung yan din naman pala ang kalagayan mo doon, mas mabuting umiwas ka sa kanila. Kami na ang bahala sa'yo. Hindi madali ang sinasabi mo, Mang Raul. Kagaya ng mga nabanggit ko, magiging malala lang. Malaking puwersa ang nakabanta sa inyo. Si Tia Isidra, gumagawa na ng seremonya. Binabasbasan niya yung mga naroroon na aswang para makapanglabad sa inyo. Alis na ako. Roberto, mag-iingat kayo. Alam kong nariyan si Dessa. Sana maunawaan yung ginawa ko. Pasensya na talaga. Umalis na noon si Gerardo. Naawa ako sa kanya. Dati pa naman ay alam kong mabait na talaga ito. Siguro ay nalason lang ang ugali dahil sa pagmamahal kay Dessa. Sana pala, hindi na lamang ako nang himasok pa noon. Sana ay nakinig ako kay Tio. Nagtanong ako sa Tio noon kung alam ba nila Kuya Ed ito. Pero ayon sa kanya, wala umanong nakakaalam nito maliban na lamang sa kanya. Wala pa sigurong alam si Gerardo sa kung anong kayang gawin natin. Siguro ay naroroon lang nakatuon ang atensyon niya sa kakayahan ng kanyang angkan. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala niya. Alam mo, Roberto, matapos kong sabihin kay Gerardo na kapatid mo siya, umiyak at nagwala. May idea na umano si Gerardo na may kapatid siya sa ama at hinahanap niya ito dahil nga nais niya rin makita pero nang malamang ikaw pala yon, sobrang nagsisi si Gerardo. Kuya mo siya. Mas matanda siya sa'yo ng 2 taon. Namatay ang nanay niya sa malalang sakit. Hindi na ako nagsalita nun. Tumangulang ako at naglakad na pauwi. Namumutawi sa isipan ko si Gerardo. Bagamat nagkaroon kami ng komosyong 2 pero masaya ang loob ko na malamang kapatid ko siya. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Desang mag-isa. Si Erma noon ay nasa bahay nila Kuya Ed. Kasama ito ni Ate Ursa sa paghahanda na makakain. Kinausap ko si Dessa. Sinabi ko na hindi sinasadya ni Gerardo ang panggagayuma sa kanya. Nadala lamang ito dahil sa tindi ng pagmamahal. Hindi ko alam sa mga puntong yon ang pinagsasasabi ko kung tama ba o hindi. Rekta-rekta na lamang kasi ako noon at siguro ay nadala rin ako sa konsensya. Napatanong si Dessa kung bakit parang may nalalaman ako. Hindi ako nag-alangan na sabihing nakausap ko si Gerardo at humingi ito ng tawad sa akin. Mabait talaga si Gerardo, Dessa. Ipagpasensya mo na siya. Di ba ito yung pinaghahandaan nyo kanyon? Ang panganib dahil gusto makaganti nila.
Pero bakit parang lumalabas na may malasakit ka? Hindi ko inaasahan ang klase ng tanong na yon. Napatulala ako. Tama naman. Ano ba ang pinaghahandaan namin, di ba? Nang magkaulirat na ako ay dito ko na talaga inamin na kapatid ko si Gerardo. Na kanina ko lang nalaman yun dahil nagpakita siya. Gulat na gulat si Desa sa mga puntong yon. Ito palang si Erma ay nakikinig lang. Nasa may kusina ito nakatulala habang nakatakip ang kamay sa bibig. Hindi ko na matatakasan ng pagkakataong yon. Tumango na lamang ako habang nakatitig kay Erma. Sabi ko ay alam ng tiyo ito at namimiligro si Gerardo dahil kinamumuhian na ito ng sariling pamilya. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Desa. Nagwika pa ito na sana'y walang mangyari kay Gerardo. Para bang may tsansa si Gerardo nun. Lalo nang sabihin kong walang ginawang kalayan ito sa kanya at balak na sabihin ng katotohanan sa oras na humupa ng gayuma. Kasalukuyan din pala itong ginagamot ni Gerardo. Hindi naman kasi humuhupa ang gayuma kung hindi ito gagamutin. Sinabi kong wala muna makakaalam na iba maliban sa amin nun. Inuna ko lang si Desa para kahit papano mapanatag ito. Mga 4 na araw atang nakalipas nun. Sa natatandaan ko, gabi ito at nagkagulo talaga sa amin. May pumasok na aswang. Hindi kabunaan kundi karaniwan lamang pero malalakas. Ang magkakapatid na Negrito ang humarap. Mabilis namang naalis yung mga yun na parang apoy lang. Wala ding namatay dahil lumikas kaagad ang mga kalaban nang masipat na dihado sila. Pero pagsapit ng madaling araw, si Joshua, ang anak ni Kuya Ed noon ay nagkaroon ng lagnat. Sobrang taas ng lagnat ito na animoy kumbulsyon ito. Hindi pang karaniwan yun sa akin, kung kaya't mabilis kong tinawas yun. At doon ay nalaman kong tinamaan ito ng malakas na tigalpo. Doon ko palang naalala na hindi pala nasali si Joshua sa paglalagay ko ng proteksyon sa mga kasamahan sa lugar. Baka kasi bumigay ang katawan nito, lalo't bata pa yon. Hindi na panatag si Kuya Ed. Panay sabi ito na tanggalin ko umano ang dumapong sakit dito. Napasubo na naman ako nun sa kumbate. At doon ay nakaharap ko ang tiya mismo ni Gerardo na si Isidra. Galit na galit ito at sinabing sobrang mapangmaliit umano kami nun. Akala daw siguro namin ay wala silang ibubuga. Alam niyo ba kung kanino ko pinasapi si Isidra? Kay Kuya Ed mismo. Lahat ng mga kasama ko sa lugar ay tinamaan talaga ng tigalpo pero hindi tinablan. Kaya pwede kong magamit si Kuya Ed para mapalakbay noon ang pagpantok. Nag-anyong aswang pa ito. Mabuti at hindi alam ni Isidra na sa aswang ko siya pinasapi dahil kung nagkataon, magagamit niyang lakas ni Kuya Ed. Hindi makaugaga si Tiyo sa kapipigil dito. Habang nasa kalagitnaan ng kumbate, naroroon kami sa bahay nun. Lahat sila'y naroroon din. Nanggigigil si Mang Omar. Sabi pa nito, kapag may nangyari sa apo niya, susugurin niya ang baluarte ng kalaban. Nag-iyakan na sila Ate Ursa at ang kapatid nito. Si Joshua ay hindi pa rin humuhupa ang lagnat nun. Hanggang sa tuluyan ng hindi nakapagpigil si Mang Omar. Umalis ito na siya namang dahilan kung bakit mas nagkagulo. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Hindi ako nakapaghanda ng isang uri ng ganti kaya karaniwang kumbate lamang ang nangyari. Hanggang sa napasuko ko itong si Isidra. Pero halos mabaliw ako noon dahil pinagsabay-sabay ko na ang lahat. Kaliwa at kanan, kasama pa ang pinagbabawal na orasyon. Dahil sa lakas ng pinakawalan kong yun, nabasag ang kulam. Nawala na ang lagnat ni Joshua. Pero huli na ang lahat dahil nakaalis na sila Mang Omar. Kasama pa ang mga magkakapatid na Negrito.
Alam ko yun. Gawa ng may ulirat pa ako noon pero bigla na lamang akong nahilo. Ang naaalala ko'y itinali ako. Pagkagising ko ay nasa isang silya na ako at may gapos. Umaga yun at ang nasa tabi ko ay si Irma na walang tigil sa pag-iiyak. Nasa may pinto naman ng kusina si Desa. Nagtanong pa ako sa kung anong nangyari. Ang sabi ni Irma ay bigla na lamang daw akong nagwala nun. Dinuro ko sila ng daliri ko at nagbanta daw ako na papatayin silang lahat. Ito ay matapos makawala na ni Kuya Ed sa pagpako. Si Kuya Ed pa nga ay nasuntok ko daw nun. Talaga, ganun yung ginawa ko. Nakakahiya naman. Nasaan na sila? Si Tio, si Mang Omar. Naroroon sa likuran ko si Kuya Ed. Nakasimangot ang mukha nito. Maga ang mata. Mamula-mula yun. Naisip ko kaagad na ito na siguro ang tama ng pagsuntok. Sabi naman ni Irma, hindi pa daw bumabalik si Mang Omar, pero ayon sa tiyo ko ay nasa mabuti daw itong kalagayan. Nakamasid ito sa paligid ng lugar nila Isidra. Ayop, nabaliw ka Roberto. Lahat kami nagpulasan. Ang bigat ng presensya ng bahay na parang may kung ano kang tinawag na pagkasama-sama. Ito na yung kinatatakutan ng tiyo. Ang mabaliw ka. Naghubad ka pa nga ng damit eh. Inawat kita kaya sinuntok mo ako. Tumakbo ka ng nakahubot-hubad dyan sa may biranda oh. Hindi ka na inawat ng tiyo dahil baliw ka na daw. Hayaan ka na lang daw at uunahin niya si Mang Omar. Mabuti dumating tong si Gerardo. Kapatid mo pala siya. Kaming dalawa yung umawat sa'yo. Nakakahiya ka. Nakita ni Irma yung maliit na yan oh. Siya pa yung nagbihis sa'yo. Niligo ka din ni Irma para may masmasan. Nanlaki ang mga mata ko noon. Ganun kalala ang ginawa ko. Napatitig ako kay Irma. Nasa mga sandaling yon, tila napatawa pa sa sinabi ni Kuya. Mantakin nyo, umiiyak yan pero nakangisi. Si Irma pa talaga ang nagbihis at nagligo sa akin noon. Natanong ko ito kung totoo ba ang sinasabi ni Kuya. Tumango si Irma. Sinabi kong kalagan ako noon. Hindi, halata na ba na baliw ka pa rin eh. Ang likot ng mga mata mo. Bubusalan nga sana kita para hindi ka makasangbit ng orasyon kaso naawa ako sa'yo eh. Sabi ni Kuya. Giniit ko noon na pakawalan na ako gawa ng magaling na ako. Natural, magiging malikot talaga ang mga mata ko lalo na't inasikaso pala ako ni Irma noon. Siya din naman yung nagkusa. Kaya yun, hinayaan na lang namin. Pero kahit papano kumalma ka sa kamay niya. Lalo na nang himay niya na yung buong katawan mo para sabunan. Kadiri, Roberto. Kahit kailan hindi nangyari sa akin ang kahiyang yan. Wika ni Kuya Ed. Habang nakasimangot pa ang mukha nito at tila diring-diri nun. Nagalit ako noon at paulit-ulit kong sinabi na pakawalan ako. Hanggang sa may pumasok sa bahay. Si Gerardo. Napatulala ako pero nakangiti ito habang nakatitig kay Kuya Ed. Alam kong naroroon lamang ito sa labas at nakikinig sa pinag-uusapan namin. Natawa din ito. Sabi pa nito, mabuti daw at dumating siya kagabi. Magbibigay abiso sana siya dahil nga nagsasagawa na ng kulam ang tiya pero ayun, nalaman niyang may tinamaan na pala. Napapansin ko kay Kuya Ed na parabang cool na cool lamang ito habang naroroon si Gerardo. Na parabang hindi na bago sa kanya ang presensya nito. Na parang maraming nangyari kagabi nang wala akong alam. Kuya Ed, tingin ko'y bumalik na nga siya sa kanyang pag-iisip. Ramdam ko na eh. Roberto, inuna mo sana yung orasyong ipinagbabawal bago yung mga pangbasag mo. O ayan, sandali kang nilayasan ng katinuan. Wika ni Gerardo noon. Napaisip ako noon na tama naman siya. Siguro ay naramdaman niya yung pamamaraang yun ang paparating na siya. Hindi naman may pagkakaila na malakas din ang karunungan nitong si Gerardo. Pinakawalan niya ako. Si Gerardo mismo ang kumalag sa akin. Sinabihan pa ni Kuya Ed na kesyo kapag baliw pa daw ako, pag-uumpugin niya kaming dalawa. Mahigit pa sa sinampal ng sangkatutak na kahiyan ako noon.
Hindi ako makatitig kay Irma. Kapag tinitingnan ko ito, napapangiti na siya namang nagpapainit ng ulo ko. Para bang natuwa sa ginawa niyang kahalayan kagabi. Parang hinalay ako, Sir Seth. Nagtungo ako sa tanggapan. Sumunod naman kaagad sa akin si Gerardo. Sinita ko pa ito na gusto ko mapag-isa. Pero ang sabi niya ay hindi daw siya nahihiya doon sa bahay kapag kasama ako. Naroroon si Dessa. Naiilang siya at baka may masabi ito. Saglit na nabaling ang atensyon ko noon kay Gerardo. Na para bang naglaho na lamang bigla ang pagkabanas ko noon. Nakaramdam kagad ako ng konsensya. Sabi ko kay Gerardo na alam na ni Dessa ang lahat. Hindi ito galit sa kanya. Tingin ko pa nga ay nag-aalala yun. Bakit kasi hindi mo nalang tapatin? Siya sige, dito ka na lang sa tanggapan. Teka, may balak ka pa bang umuwi? Isa sa mga dahilan, Roberto, kung kaya ako napadako ulit dito sa lugar niyo. Gusto ko sana makiusap. Dito na lang sana ako titira. Hindi mo na kailangan makiusap. Kapatid kita. Bukas ang lugar at bahay namin para sa'yo. Huwag ka nang sumimangot dyan. Parang tayo atang dalawang naglalagay sa hirap ng sitwasyon patungkol sa babae. Tuwang-tuwa ako dahil doon nga tumira si Gerardo. Hindi na siya umuwi pa. Si Dessa ay umuwi na pero bumabalik din kaagad. Kalaunan, nagkakahiyaan na silang dalawa. Ito na rin ay dahil kay Kuya Ed. Pinagsasabong silang dalawa. Hanggang sa napaibig na talaga si Dessa kay Gerardo. At ayun, naging sila na. Ako naman nun sobrang torpe ko pa rin. Hindi ko magawang makabigkas man lamang ng pag-ibig kay Irma pero naroroon pa rin ito sa bahay. Habang nangyayari naman yon, patuloy sa pagsusubaybay si Mang Omar. Kasama si Tio at yung mga negrito. Kami na ang bantay sa bahay. Kaming dalawa ni Gerardo. Nasisiyan lamang ako kay Gerardo kasi nga hindi naman nananamantala ng pagkakataon kay Dessa noon. Kahit sila na, hindi siya nakikipagano. Napakalaki ng respeto niya sa babae. Kaming dalawa ay parang magkasintahan doon sa tanggapan. Nanggagamot na rin si Gerardo noon. Natuklasan kong napakalalim ng karunungan niya. May ibang pamamaraan kasi ito na doon ko palang nalaman. Mahirap ipaliwanag. Isang gabi, biglang dumating si Pandak. Ang dala nitong balita ay kailangan daw ng tulong nila Mang Omar noon. Napapalaban ang mga ito. Nang marinig ni Kuya Ed ang mga sinabi ni Pandak, umalis kaagad yun. Nagkatitigan naman kami noon ni Gerardo na para bang nagkakaintindihan kaming dalawa. Tumango ako at tumango din siya. Inutusan ko noon si Pandak na magpaiwan ito para bantayan ang mga babae, lalo ng anak ni Kuya Ed noon. Umalis kami kaagad. Ayon kay Gerardo, nasa ikalawang bahay umano ang angkan niya. Kasama na dito ang kapatid ng kanyang lolo na si Limanuel. Lalo na ang gabunan ay naroroon din. Hindi na kami sumaglit pa roon sa kung saan ito yung bahay na nagsuntukan kami ni Gerardo. Doon na sa kabila, na ang layo nito ay mga 1 kilometro. Ramdam ko na noon sila Tio. Malapit ang mga ito at ramdam ko din noon ang kakaibang bigat ng lugar. Na siya namang napansin ko kaagad kay Gerardo na nagdadasal ito ng pambasag noon. Pero papayaw lang. Parang pansariling depensa at hindi pangkalahatan. Hinayaan ko siya. Hanggang sa sumalubong sa amin si Bebero. Duguan ang balikat. May sugat. Ang sabi nito, pumasok umano si Mang Omar sa loob ng bakuran. Kasama nito ang isa pang kapatid nila Bebero. Nagtanong naman ako kung nasaan si Tio. Ayon kay Bebero, kasama si Kuya Ed. Nakabungad lamang sa paligid at inaantay na may lumabas na kalaban. Yung may liwanag, yun ang bahay. May armado doon. Hindi ako makakumpiyansa . Baka may kargang dasal ang mga bala. Wika ni Bebero. May karga nga yung mga sandata dyan.
Kailanman hindi ko piniling bumisita dyan nang maipatayo yung bahay na yan. Ang pangit ng ugali ng kapatid ng lolo ko. Sabat ni Gerardo nun. Agad ay sumunod kami kay Vivero kung saan siya patungo. Malaki yung bahay, pero mas malaki yung asyenda. May bakod itong lampas tao. Hindi ko makita ang loob maliban na lamang sa itaas na bahagi ng tahanan na yun. Pader ang bakod. Nakikita ko na sila Kuya Ed. Pabor ang lugar sa isang engkwentro na hindi mabubulabog nun. Parang katulad lamang din ito ng lugar namin. Malayo sa kapitbahay. Nang makarating kami, sinabi ni Gerardo na nasa itaas si Emmanuel. Ramdam niya ang presensya nito. Natutuwa ako kay Gerardo noon kasi nga talagang hindi ito pumapanig sa sariling kaanak. Pero sinabi niyang hanggang sa pagbasag lamang siya at pag-aalalay sa akin. Kahit papanay may respeto umano siya sa mga ito. Sabi ko naman ay walang problema. Lumapit ang tiyo. Sinabing hindi pa daw lumalabas sila Mang Omar. Wala din silang narinig na komosyon. Parang nasa gilid lamang ang mga ito. Malawak yung sinasakupan ng bakod na yon. Nasa 4 o 5 korte ata ng basketball field. Yung bahay ay nasa gitna at nakikita ko ang nakalampas na mga damo sa bakod. Ibig sabihin, may parte sa loob na masukal. Kahol ng kahol ang aso sa loob na para bang napakalaking aso nito. Kaya pala nagkasugat itong si Vivero. Nag-angas daw ayin kay tiyo at nauna itong pumasok pero nagkataong natapat ito sa kung saan nakatali ang aso. Mabilis na bumalikwas at bumalik kaagad. Roberto, hindi na dapat to pinapahaba pa. Kung hahayaan hindi tayo mapapanatag. Parang bangungot ang mag-isip lagi na may banta. Hindi tayo nakakagalaw ng maayos dahil sa takot. Ano bang maitutulong mo dito? Tingin ko kasi kailangan munang pundihin ang karunungan para na rin malaya na sila Mang Omar sa loob. Nagdadalawang isip na yung lumapit sa mismong bahay dahil alam nilang delikado. Ang naiisip ko noong proseso ay pantok sa bungo. Sinabi ko ito kay Gerardo. Papantukin ko ang kapatid ng kanyang lolo na kesyo ayos lamang ba sa kanya. Hindi nagsalita si Gerardo nun, pero maiintindihan kaagad na sumasang-ayon ito. Nakatitig ito sa akin. Dala ko ang mga gamit ko nun. Natural, laban na to eh. Kahit papano'y pinaghandaan ko na yon, pero yung tipong alam ko lang, gawa ng mahirap ang bagong mga karunungan na nasa maliit na aklat. Mahaba ang proseso nun. Naroroon na kami sa lugar at hindi ko na kailangan pang kumuha ng kagamitan mula sa patatamaan ng pantok. Sapat na ang pangalan ng mga ito. Tapos ang presensya sa lugar. Hindi nagagala ang pantok kasi unang tatamaan nito ay yung mismong pangalan na sasangbitin ko. At nasa malapit pa yon. Si Vivero, Gerardo at Tiyo. Nag-abiso si Tiyo na may tama ba umano sa kanila mga gabunan nito. Sabi ko naman, meron. Pero maiinda nila yon. Orasyon yon. May epekto talaga sa kanila. Nilapag ko ang bungo. Agad-agad nagtirik ako ng isang kandila sa noo. Nagsimula na ako mag-usal. Sa gilid lamang yun ang pader. Nagpalibot naman sila sa akin noon para hindi mamatay ang kandila. Iba't ibang klase ng pantok ang alam kong gamit ang bungo. Kabisado kong lahat ng yon. At natuklasan ko kung paano ito gawin ng mas mabilis at mas epektibo. Isa sa mga pantok sa bungo ito. Pero yun po talaga ay may kapalit. Lahat naman ng gawain sa kaliwa ay may kapalit pero gaya ng sinabi ko, utakan lang sa kadiliman. Pinapaasa ko na ang kapalit nito ay buhay ko pero yun ay kapag nakapagpasya na akong ibigay. Basta ganun yun. Magbanggit ka lang ng kapalit na buhay, babasbasan ka agad ang kahilingan mo. Alam ko namang sa ilalim din na magiging hatol ko pero kahit papano,
kontrolado ko ang sarili ko at hindi ibibigay ang buhay kaagad nun. Kapag nagkasakit na lang siguro ako ng malala balang araw. Wag mo na pala. May malediksyon pa naman ang bawat sinasangbit ko. Muli, wag niyo nang harangin na sangbitin ko pati sa kwento ang orasyon dahil iiyak talaga kayo. Lalo na kapag may kaparehang pangalan. Matapos ko lang matawag ang nilalang sa dilim na magbibigay ng parusa. Binigkas ko na ang pangalan ng kapatid ng lolo ni Gerardo. Pero alam niyo bang nangyari pagkatapos nun? Ganito. Huwag mong patay na. Parusahan mo lang kahit napakapangit ng ugali. Mabilis na wika ni Gerardo. Napatawa talaga ako noon at kita sa kanyang mukha ang pagkataranta. Naalala ko tuloy si Kuya Ed noon. Yung mukha kasi ni Gerardo, yung tipong iiyak. Naiintindihan ko naman. Kung kaya ang parusa ay pagpaparilisa lamang dito. Ilang saglit noon ay biglang nawala ang kakaibang presensya sa lugar. Doon na namin narinig ang pag-angil ni Mang Omar. Nasa kabilang pader lamang pala ito. Umakyat ng bakod si Bebero. Samantalang si Kuya naman ay biglang tumakbo na mabilis patungo sa kakahuyan. Sumunod kaagad si Tio at sinabing nasa labas lang pala mga alagang aswang ng kalaban. Napapailing na lamang ako. Kung hindi ko pala binasag ang kakayanan ng eredero, mananatiling wala kaming alam na may nakaatang sa paligid namin noon. Nakatago sa sabulag ang mga ito. Tuon ko naramdaman ang presensya ng gabunan na alam kong hindi ito kauri ni Tio. Sobrang lakas niya at may kasama pang iba. Maya-maya, lumabas si Mang Omar. Ayon dito, matandang gumagapang lamang ang nakita niya sa loob ng bahay at ilang mga gwardya na natakot nang masilayan sila. Hindi umano makapaputok ng barilyon sa tindi ng takot. Nagkumpulan ng mga yon sa iisang silid at nagsisisigaw ng tulong. Mabuti at hindi mo na lang pinatulan. Dinuguan ang kalalabasan sana ng mga yon. Sila Tio, nandun banda. Nasa labas yung mga alaga nilang aswang. Parang nakikipagbuno na sila Tio at Kuya Mang Omar. Tinungo kaagad ni Mang Omar yon. Nakasunod sa kanya itong si Bebero at isa pang kapatid na Negrito. Rinig ko noon ang pagkabali-bali ng mga maliliit na kahoy nang mapadako sila sa lugar. Si Gerardo naman, hindi malaman ang gagawin. Sabi nito, umalis na daw kami sa lugar. Para bang natakot yon kasi talagang bumungad sa kanyang dambuhalang halimaw na si Mang Omar. Sumunod tayo doon, tara! Mungkahi ko noon. Tumakbo ako. Paglingon ko, hindi pa sumusunod si Gerardo. Hanggang sa noong mapadako na ako sa kakahuyan, doon ko nakita si Kuya Ed. Nakatayo lang at nakatingin sa kung andoon sa madilim na bahagi. Hanggang sa nakita ko si Mang Omar. Ito yung humarap sa gabunang singlaki niya. Nasa kabilang bahagi si Tio. Tila ba nakikipaghabulan ito. Samantalang si Bebero naman ay nakasimangot na muka habang nakasuksok noon sa may damuhan. Ang laki na ng sugat sa balikat. Mas lumala pa ang tinamo niya sa aso. Ang kapatid niyang isa ay hindi ko mahagila pero may nakita akong karaniwang aswang na nakabulagta noon. Nag-iisa lamang yon. Pagsipat ko naman kay Gerardo, paparating na ito pero halatang takot na takot. Kitang-kita ko noon kung paano magbuno ang mga halimaw. Si Kuya Ed, napapakabig ito sa gilid gawa ng napapadako sa kanyang kinaroroonan ng laban. Hanggang sa ilang saglit nun, tutulong sana si Kuya Ed. Kaso pinagdilatan ito ng mata ni Mang Omar at sabi ng bakulaw, huwag makialam. Parang tuta noon si Kuya Ed at hindi nito alam na nasa kiliran niya pala ako. Sabi ko sa kanya, huwag nang magtatangka pa. Ayan tuloy, napagalitan. Natural, tutulong ako. Binan ko yan eh. Wika nito. Sige, subukan mong lumapit.
Tingnan natin kung anong mangyari sa'yo. Kitang ang lalaki nila oh. May malasakit ka pa para magpasikat oy. Hindi napapahanga si Mang Omar sa ganyan. Alam niyang ikakapahamak mo lang. Mabuti at manood ka na lang dyan. Binabanatan mo ba ako, Roberto? Gusto mo dagukan kita? Ay hindi kuya. Naawala ako sa mukha mo. Huwag ka namang lalapit masyado eh. Ang baho mo. Kahit nasa ganung tagpo ay nagawa ko pa rin makabanat kay kuya. Kahit papano, alam kong hindi ito mangbibira dahil nahiya ito sa akin ng pagdilatan siya ng mata ni Mang Omar. Hanggang sa napadako pa yung laban sa loob ng kakahuyan at hindi ko naabot ang tingin yon. Napakadilim na kasi. Pero mga ilang minuto pa, lumabas na si Mang Omar. Ang sabi nito, tumba na umano ang kalaban. Mabilis ko yung tinungo. Tiningnan ko talagang itsura. Nasaan yung tao at yuhin nito ni Gerardo? Balian pa, sabog ang muka, na para bang binagsakan ng malaking bato. May katabing bato ito na may bahin ng dugo. Pitpit ang katawan at hindi na maitsura yon. Ilang saglit pa ay dumating na si Tio at yung kapatid na isa ni Bebero. Tumakas umano ang mga yanggaw. Ang yayabang pa umano pero tatakbo lang din naman pala. Nasilayan ni Gerardo ang aswang niyang tiyuhin sa side ng kapatid ng kanyang lolo pero hindi ko nakita na nalungkot yon. Sinabi pang ayos lang din na namatay yon kasi nga baliw na aswang yon at ang nagdidikta lamang dito ay ang kapatid ng kanyang lolo na si Manuel. Walang ano-anong inilibing namin ng labi doon lang din sa lugar. Pero pinugutan ito ng ulo. Maliban pa dyan ay sinilaban din ito bago patabunan ng lupa. Umuwi kami noong walang nasawi sa amin. Nagtataka ako kung bakit wala yung tiya ni Gerardo, maging yung isa pa na nakita ko sa asyenda. Sabi naman ni Gerardo, baka lumikas matapos mabasag ang karunungan. Hindi na kasi makakapanglaban ng mga yon, lalo na kapag kumilos na kami noon. Hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin ito. Nang makarating kami sa amin, hindi ko alam kung bakit niyakap na lamang ako ng bigla ni Erma. Dama ko ang sobra niyang pag-aalala. Nahalikan pa nga ako nito na siya namang parang nagsimento sa katawan ko. Erma, iba na yan ah. O Roberto, hindi mo na kailangang manligaw. Parang asawa na yung turing sa'yo. Di ba nahawakan niya yung ano mo nung liguin ka niya? Hindi ako mapagsalita nun. Naiya talaga ako. Nakita ko si Ate Orsa noon na sobrang tuwa din. Hawak niya si Joshua na mabilis nang nagkumawala at sumalubong kay Mang Omar. Hindi kay Kuya Ed ito malapit. Ang nag-aaruga talaga at nakikipaglaro dito ay si Mang Omar. Mahal na mahal nito ang apo niya. Ayun na nga, ginantihan ko ng pagyakap si Erma. Sabi kong walang mangyari sa akin hanggat alam kong kaya ko ang sitwasyon. Sinabihan ko pa siya ng I love you. Ang corny ko nun, napangiti naman si Erma at tumango lamang ito. Ito na yung mga sandaling parang maluwag na ang pakiramdam ko. Yun bang kampante na ako kay Erma nun? Sa mga sumunod na araw ay umuwi si Desa. Si Gerardo din ang naghatid dito. Si Gerardo ay doon na talaga umuwi sa amin. Dito na siya nakatira. Binibisita niya si Desa. Tapos minsan ay dinadala niya si Desa sa amin. Masaya. At kahit papano alam kong magkakatuluyan talaga sila. Itong si Erma ay parang eredera na rin. Ito na ang pinagkakatiwalaan ng tiyo kaysa sa akin. Yung tipong mayoran na sa bahay. Pero hindi naman yun pinaparamdam ni Erma. Kahit paano, hindi na ako tinutukso nun. Ibinahay ko na kasi si Erma. Plano na rin naming magpakasal nun. Nagtayo si tiyo ng isa pang bahay. Doon lang sa gilid at magkapit-bahay kami ni Kuya Ed. Nalaman nga ito ni Tia Soledad pero masaya si Tia dahil may babae na raw ako. Nabalitaan ko na bumalik ang tiya ni Gerardo. Pero tingin ni Gerardo noon ay hindi na ito magbabalak pa na masama. Kasundo naman daw niya ang tiya niya pero
kapag may gusto itong gawin ay talagang tinototoo niya. Maraming kaanak si Gerardo, pero nakapagtatakang yun lang talaga ang bumungad sa amin sa laban. Maging si Gerardo nga ay hindi makapaniwala. Inaasahan niya kasi noon na siyang katutak talagang mangkukulam at mambabarang ang makakabangayan namin. Pero hindi nakisalang iba. Bagay na masasabing baka natakot umano sa amin noon. Mga kagiliw, puputulin ko muna dito ang kwento. Masyadong mahaba na ito. Pero may kasunod pa ito. Marami at mahaba pa ang kwento ng buhay ko.